Dahil dito po sa Unang Tesalonica 5:18, malinaw sa sinasabi po, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Ang pagpapasalamat po dito na sinasabi sa Unang Tesalonica ay utos sa atin. Inutusan tayo na magpasalamat. Ang utos ay kaloob, ang utos ay kalooban ng Diyos. Kaya kami po, ang bawat isang Kristiyano, kapag sila ay may faith, mararamdaman nila lahat ng bagay na tinatamasa mo, dapat pinasasalamat. Naging practice niyo po ba yun? Minsan meron ka lang natanggap na binigyan ako ni sister. Hindi ko alam na galap na galap ang puso ko. Sister, salamat po. First time ko makatanggap ng regalo. Hindi ako sanay na tumatanggap ng regalo. Kaya nahihiya ako. Hindi po ako sanay tumatanggap. Ako ang madalas. Pag binati mo ako, Brad, ay nagpapasalamat ako pag kinamayan niyo ako. Ganun kababaw ang kaligayahan ng isang Kristiyano. Ultimo maliit na bagay, dapat mo ipasalamat. What more kung ang tinatamasa natin lahat ay galing sa ating Panginoon. Ang pasasalamat ay isang paraan na ipapakita natin na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Na meron siyang bigay sa atin o wala, tayo dapat magpasalamat. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ang tunay na pasasalamat ay bunga ng kanyang pananampalataya. Ano po ibig sabihin nito? Yun daw ating pasasalamat ay bunga ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin pala nun, kapag pala ikaw yung taong hindi grateful, by chance na natanggap ko lang yan. Kasi mabait ako Kaya maraming nagbibigay sa akin. Hindi po. Kaya nagpapasalamat dahil sinampalatayaan mo ang Panginoon sa pagbibigay sa iyo ng mga bagay. Although, He uses other form. Hindi man directly sa Kanya, but this is coming from the other person. Gumagamit ng kasangkapan ang Panginoon sa pagbibigay ng mga bagay na nais niyang iparating sa atin. Tao, pagkakataon, at iba pa. Dahil dito, nais ipakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti, katapat sa bawat isa sa atin. Kahit hindi natin nauunawaan kung minsan yung mga nangyayari sa atin sa buhay natin. May dadating sa inyong problema. Minsan kapag kayo ay nagre-request, something na nagre-request ka sa Panginoon, hindi binigay sa iyo ang iyong kahilingan. Nagagalit ka. Basta hindi mo naintindihan, bakit hindi pinagkaloob sa atin itong kahilingan ko? Ngayon ko kailangan ito. Hindi ba minsan may ganun po tayo? Ba't di mo ako pinasa sa board exam? Kailangan ko na magtrabaho. Diba? Madalas may ganun po. Kasi kulang pa yung iyong tiwala, kulang pa ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang pasasalamat ay nakatuon kung paano kakakapit sa ating Panginoon. Okay po, salamat God. Siguro hindi mo pa ako hinayaan pumasa ngayon dahil baka kulang pa ang knowledge ko, experience ko. Mayroon po tayong matututunan kung ano ang nangyayari sa kabila ng ating panalangin at pasasalamat sa buhay na ito. Alam niyo po, merong isang talata,
Kung matatandaan niyo po sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na kung saan ang mga Israelites, okay, paano nilang ginawa yung kanilang pasasalamat sa buhay nila? Yung panahon na nakalis sila, nakatawid sila sa Red Sea, matapos silang tumakas, okay, at sila ay nakaalis mula doon sa pag-uusig ng mga sundalo. Pag-uusig ng mga sundalo ay nagsagawa sila ng pasasalamat sa pamamagitan ng kanilang mga awitan at papuri sa Panginoon. Dahil yung panahon na yun, ganun lang po kasimple ang mga mananampalataya. Si Hana, kung matatandaan niyo po ang istorya ni Hana, si Hana na kung saan ay hindi siya magbuntis-buntis at humiling siya sa Panginoon na sana magkaanak lang ako. Okay. At pag ako'y nagkaanak, Panginoon, ang ibibigay mo sa aking anak ay aking i-dedicate sa iyo. Pakalalim ng kanyang paraan ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya nung pinanganak niya si Samuel, ay talagang ginaid niya para maging isang mabuting apostol, tagapagturo. So, tayo po ba, paano ang mga paraan ng ating pasasalamat? Sa Bagong Tipan, tinuturo sa banal na kasulatan, sa Bagong Tipan, na kung saan ay binibigyan diin ni Apostol Pablo ang sa kanyang mga katuruan kung paano ang isang Kristiyano ay dapat magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Naniniwala si Apostol Pablo na kung saan ang pasasalamat daw ay ang wika ng pananampalataya. Basahin po natin sa sinasabi sa awit. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Minsan kasi po, mali yung connotation natin na tayo ay magpapasalamat lamang kapag po may biyaya na tatanggap. Sabi po rito sa kasulatan, ang pasasalamat daw po ay inuusan mo kahit ikaw ay walang natatanggap na anumang biyaya. Bagong gising ka, paggising mo, anong biyayang unang-unang mong tinatanggap? Buhay. Tama po ba? Pasalamatan mo, gumising ka. Yung iba hindi inaabot ng kinabukasan. Patay. Kaya pagising sa umaga, Diyos ko, salamat po. At ito'y karagdagang buhay na dadalhin ko sa araw na ito. Pasalamatan mo yun. Wala kang material na bagay, pero meron kang buhay na tinatamasa pa. Salamat po, Ama, at malakas ako. Hindi pa ako na-hospital. Kaya dapat lamang na purihin natin ang Panginoon. Hindi ito material, pero kung ito'y susukatin mo, pasalamatan mo siya. Hindi yung porket nabigyan ka ng pasalamatan mo ang Diyos. Pero ganun pa rin. Siyempre tayo mga Pilipino, masyadong expressive. Sabi nga daw mga Pilipino, talagang very expressive, emotional. Pagdating sa mga bagay na kapag tayo ay may we always say thankful God, thankful, very thankful ang mga Pilipino. Dahil kapag tayo nagpapasalamat, ang pusong tunay na mapagpasalamat ay marunong kumilala sa Diyos na kung saan siya ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Pasalamatan mo pa rin kasi hinuhubog nito ang iyong puso upang matuto tayong makontento kung ano yung meron lang tayo. Kayo po ba, practice niyo po ba yun? Hindi. Sa susunod, ito yung mga sakit sa Pilipino binigyan ng bahay. Sa susunod, kailangan may nakagarahing kotse sa aking tapat ng bahay.